Mga kababayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Medyo natagalan po tayo pagbablog mga kababayan at medyo katatapos na ng eleksyon. So, tingnan na po natin yung mga congressman na mga talunan ngayon sa kanilang mga distrito at kanilang mga tinatakbuhan. Make some noise! Hello mga kababayan, komentaryon lang ho natin itong mga talunan ng mga congressman mga kababayan. Kasi talagang iyak sila ngayon. Sila, lahat ng mga congressman na nagano. Pakinggan po natin ang report ng NATE 25 mga kababayan. Mga wagi sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabilang na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng Duterte administration. Kontrobersiya patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga nagbusisi po sa confidential fund at budget use ng Office of the Vice President. Talo po sina Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila at si Congressman Dan Fernandez naman ng... Yan, si Benny Abante mga kababayan, unang-una, at si Dan Fernandez sa Laguna. Talaga pong ang pagkakamali lang nung anak ni Abante, Congressman Abante. Alam ko malakas ito sa distrito size. Malakas ito doon. Alam mo kung bakit natalo ito? Dahil yung sa bunganga ng kanyang anak, nakakala mo naman kung sino, alam niya talaga kung anong pinagagawa ng tatay niya. Di ba po? At hindi niya alam na malaki palang, kasi mayroon palang satellite office ang OBP sa Maynila, sa isang barangay. Hindi lang natin alam kung sa distrito ba nila Abante o sa distrito ng kung saan sa mga ano. Kasi nasa barangay Hildo po nakatayo yan. Ang nakasama po, ang pinakita, hindi wala pong sinabi si BP Sara doon tungkol kay Abante. Ang pinakita lang po picture. Ang bumanat, yung anak. Doon naman po kay Dang Fernandez, nasira po siya sa kayabangan niya rin. Mr. Google po ito ng kongreso. Nag-Google naman daw eh. Hindi na daw kailangan siguro daw mag-abogado, di umano. Kasi may Google naman. At doon sa talumpati niya, karamihan doon sa Laguna, titriplihin niya ang ibibigay na ayuda. Sabagay, marami talaga kasi may AX, may tupad, mayroon pang... Basta alam ko ang AX 5,000, tagli 5,000 po yan eh. Pero ang nakarating sa tao, mga barya-barya lang po yata, mga kababayan. Yan ang masakit na niluloko. Tuloy lang po natin tong report ng NET 25 kung sino-sino pa po yung mga ano. Marami pa po yan, pero kulang pa po yung mga report eh. Sige, tuloy lang po natin. Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si ACT Party List Representative Franz Castro at Gabriela. Si Franz Castro, maghihimas na ito ng rehas ito kasi mawawala na ito sa Kongreso. May kaso ito, convicted criminal ito, child abuser. Sana ito mga kababayan, ang susuotin natin damit nito, orange na. Gusto ko talaga makita ito sa likod ng rehas ng bakal. Kasi sobrang abusado po ito. Ito yung mga front ng mga makakaliwang grupo. Ang dami yung natalo nito mga kababayan. Grabe na itong mga tao nito. Masalamat. Mabuti nga, nakalusot pa yung akbayan eh. Akbayan, kahit magkakbay-akbay sila dun. Sa Senado o sa Kongreso. Si Dilema, talo. Lahat po ng
Ay, ang dilema po yata, yung ML yata yan, kay dilema po yata yan, parang nakalusot po yata. Hindi lang natin alam kung siya ba yung first nominee. Ituloy lang po natin yun ang report ng Net25 mga kababayan. Party List Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang botong natanggap ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Talo rin sa pagkaalkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Kimbo at hindi rin po pinalad sa mayoralty race ng Caloocan City si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bigo rin masungkit ni Governor Gwen Garcia ang boto naman ng mga taga Cebu para maibalik siya sa pwesto. Yan, si Gwen Garcia. Nako, yung tinatawak-wak ng Cebu ito eh. Ang kumbaga sa Bisaya, hambugera itong babaeng ito. Ang kapal na ng mukha nito, baga na siya gnaong kayo. Kaya nga no, suspendido na, di pa mo naog. Pildi pag yun. Natalo na, suspendido ng ombudsman, hindi pa baba, di ba ang kapal ng mukha? Mga kababayan, baga kayo nagnaong. Makapal ang mukha nitong ni Gwen Garcia. Maapila pa, humahabol pa. Milya-milya na ayo, 1,000 na. Oh, sana ngayon yung 20 pesos na bigas ngayon na sinasabi niya na pagtungtong ng Mayo at 13, nanay, meron ng bigas na binibinta sa Cebu. Paano ngayon? Talo siya. Kakaawawa ka naman, Gwen. Ay, nako. Mag ano ka ngayon dyan sa Cebu? Magbaligya na lang kagbugas o 20 kilos ang kilo, Gwen. Yan ang pinagyayabang mo. Na malakas ka sa Cebu. Ha? Yan ang akala mo, malakas ka. Akala mo, abini mo, na ikaw na'y tag-iya sa Sugbo. Buang. Diba? Yan, muna'y nasira ng ulo mo sa politika, mga kababayan. Tuloy lang natin. Marami pa ito sila. Hello? Yan mga kababayan. Marami pa yan. Ang balita ko sa Quezon Province, si Suarez, talo. Yung Rider Party List, talo. Aha. Yan ang mga nagdudunong-dunungan. O, di ba? One Rider Party List na si Gutierrez. Ang sa bagay, marami naman silang perang naiuwi na kasi isipin mo naman. Balitang-balita na ang kumalat bawat isang local government 500 million daw, di umano. Di ba po? Kasi, yun ang target nila. Sigurado ba tayo na pinamigay na nila lahat yun? Sino yung natanggal? Dan Fernandez, Paduano, Brosas, Castro, Abante. Si Chua nakalusot lang eh. Si Chua at saka si Valeriano nakalusot. Si Chua, 1,000 lang ang lamang sa kay Apple Nieto. 1,000 lang. Siguro, ang laki ng binayad niya doon sa 1,000 katao na yun. Chua? Swerte mo. Ang tanong, matutuloy ba ang impeachment trial? Kasi sa tingin ko, sa mga nanalong senador, mukhang lamang yata ang hindi papayag. Sana pag nag-convene ito sa June 2, pag-meetingan, itutuloy pa ba natin tong impeachment ni BP Sara o hindi na? Kasi kung titingnan mo yung mga nanalo, sesay natin. Bongo kay BP Sara, Bato kay BP Sara, si Marcoleta kay BP Sara, si Amy kay BP Sara, si Villar kay BP Sara, di 5 na. Si Robin Padilla kay BP Sara. Paano itong kay Tano? 7 na. Magkapatid yan. Si Mark Villar, 8 na. Isa na lang ang kailangan nila. Si Jinggoy,
medyo may experience diyan sa impeachment ng kanyang ama. Baka si Bam Aquino kung sakasakali. Pero ilalagay natin si Bam Aquino sa swing vote. Kasi isa pa rin ito na pinagmamalaki ngayon. Siya daw yung siya siguro may akda nung pre-college school. Pero wala bang kinalaman si Pangulong Duterte doon? Inaprubahan yun. Ang dami niyang sinabi na ganun. And yet, si Pangulong Duterte lang ang nag-approve. Di ba po? Hindi nga na-approve doon sa panahon ng tito niya eh. Di ba? Kay Noynoy. Tapos pagdating kay Pangulong Duterte, para ba ang credit sa kanya? Credit ng Pangulo yun kasi inaprubahan ngayon batas na ginawa ninyo. Pero kung binito ni Pangulong Duterte yun, nga din. Pero naisip naman ni Pangulong Duterte na para naman sa mga mamamayan yan. Kaya naaprubahan niya yung batas. Tama? Pero wag mo naman solohin, sir, ang kredito. Kung hindi po kay Pangulong Duterte yan, hindi po magiging batas yan. Parang pinagmamalaki mo na kaagad na yun ang nagawa mo. Hindi mag-ano naman po tayo. Naman po tayo ng kredito sa mga taong dapat involved dyan. Diba po? Ang dami dyan. Si Suarez ng Quezon, nakarma din. Kasi bakit? Yung imbis na pampagawa ng kalsada, kinawawa nila yung gobernador nila doon. Hinukay yung kalsada ng Quezon. Pagkatapos, yung budget na ginawa nila, nilipat sa ayuda. Di ba napakawalang hiya? Anong klase itong congressman na ito? Mas pinahirapan yung mga dumadaan doon sa Quezon para lang mailipat sa ayuda yung Di ba? Napakawalang hiya noon, mga kababayan. Yan ang napakasakit isipin sa atin, mga kababayan. May budget na, dinadivert pa kung saan-saan. Yan ang napakahirap talaga. Bakit ba nila nagagawa yan? Pwede naman nilang hindi gawin yan, mga kababayan. Di ba po? Yan ang mahirap kasi sa atin. Kasi nga, mga kababayan, akala nila magtuloy-tuloy sila. Ano nangyari ngayon? Nga silang lahat ngayon. Marami pa po yan. Yung alam ko, yung manugang ni Gwen Garcia sa Liluan, talo. Nga kayo ngayon, Gwen Garcia. Ha? Ang simpleng babae ni Pam ni Pam na bagong gobernador ngayon ng Cebu. Nga ka ngayon, Gwen. Nasaan na yung pagkawakwak mo, baka maging vampira ka na. Di ba? Mga kababayan, marami pa tayong pag-uusapan sa darating na sa darating na impeachment trial ni BP Sara. Hihimay-himayin po natin itong mga senador na kasi ang naiisip ko po, bali, mga 12 po yata yan baka kakampi kay BP Sara. Huwag na nating asahan si Risa Ontiveros, si Erwin Tulfo, yung mga alyansa na nanalo, huwag nating asahan yan. Pero hindi natin alam itong si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Baka ito mga swing vote ito, mga kababayan. Pero tandaan natin, malapit nang matapos ang termino ni Marcos. Alam natin ang mga politiko na mahilig itong palipat-lipat na mga kababayan. Di ba po, mga kababayan? Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to subscribe, like, and share my video. Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines.